Merimon, how many have visited Manila Cemetery as of latest count? Good evening, Ses. They reached the 100,000 mark pero maliit na portion lang ito nung ini-expect na 2 million na visitors for Undas 2025. And karamihan sa mga nakausap natin dito, especially those who hold the manual clickers for those entering the Manila North Cemetery, sinasabi nila ang pinaka-peak nito tomorrow, November 1, wherein a huge number, a huge sum of the anticipated 2 million will begin to come as early as 5 a.m. yung bukas ng Manila North Cemetery. And so far, sis, pagdating naman dito, ngayon, 8 o'clock in the evening, aasahan na natin na yung management ng MNC, umpisa na nila yung pagpapalabas ng mga bisita dito and they will be double checking especially sa mga maliliit na pasikot-sikot na bahagi ng MNC kung meron bang magpaplanong magtago, especially non-resident ones. And for those who are staying, especially mga caretakers, they will be looking out for their IDs to prove that they are able to stay at the MNC until tomorrow. Kasi actually, naging extended na yung visiting hours at the MNC. Last year, 5 a.m. to 7 p.m. ang visiting hours, but for this year, it starts as early as 5 a.m. and it could be as late as 9 in the evening. Pero so far, sa situation natin dito sa likuran ko ngayon, marami pa ang mga pumupunta, humahabol pa bago mag-start yung pagpapalabas na ng mga tao ng 8 p.m. and then by 9 p.m. nagsasarado na ang gate ng Manila North. And ang isa sa mga antabayanan natin last year kasi nagkaroon ng ilang problems na nung nagsara ang gate ng MNC, may mga naiwan sa labas na supposed residents or caretakers sa loob ng Manila North. Pero since extended naman siya, we're anticipating kung magkaka-problems pa ba sila nito or if since they have more time, baka wala naman na silang haharapin na ganitong challenge. Sis. Merimon, maraming nakumpiskang mga pinagbabawal na mga items. Can you show us so far ano na ba ang nakumpiska? Actually, says yung mga confiscated items, for example, sharp objects, blade objects, flammable liquids tulad ng alcohol, ng alak, bawal yung mga yan, ang sigarilyo, ang vape, bawal din yan. Lahat nakapatong dito. Pero since this oras na ng gabi and may number tags kasi yun, so ibig sabihin, lahat na mako-confiscate, maaari pa rin naman yung kunin ng mga nagmamay-ari pag mag-exit na sila. So far, since wala na dito sa likuran natin, yung iba ang nasabi sa atin, niligpit na raw para kung sakaling meron pang hahabol bukas na kukuha, maaari pa nilang kunin dito. Pero for the rest, binalikan daw nila yung kanilang mga confiscated items. Ses. May problema ba sa mga puntod? Kasi may mga nagrereklamong iba na daw ang nakalibing sa naaalala nilang puntod ng mga mahal nila sa buhay. Exactly, Ses. May nakausap tayo, itong si Sir Luis, he is from Quezon City. And nung bumisita siya dito sa Manila North, para lang sana pinturahan, para linisin yung puntod ng kanyang yumaong kapatid, ng kanyang yumaong ina, napansin niya na yung lapida raw na bago, natanggal yung pangalan ng kanyang kapatid, ang nalagay daw doon, tinatawag niya alien daw na tao kasi hindi niya raw kilala. That's why very helpful yung naging puntod finder dito na assistance desk kasi pinadouble check niya, baka naman daw naliligaw siya, pero nung chinek naman nila tama naman daw yung number nung puntod na sa kanya bibisitahin. Yun nga lang, they have to verify by next week kung kanino nga ba raw yung karapatan. Kung dito ba sa pamilya talaga ni Luis or nagkaroon ba ng mishappening sa pagitan ng dalawang partido or is there an issue with the management? Yan yung ilan sa mga i-address ni Director Daniel Tan. Pero ang sabi dito ni Director Tan, ang gagawin nila para masigurong mareresolve itong issue ni Sir Luis, babantayan daw nila yung punto, especially on November 5, yun yung nakalagay na death anniversary nung hindi kilalang pangalan nito ni Sir Luis. And hopefully by then, ma-resolve na nila ito. Same goes then with other related cases. And since bago kasi management ulit, ngayon na lang umupo din itong si Director Tan, marami, para naging eye-opener ito na aantabayanan niya ngayon if future similar cases will also be brought up. All right. Now, Merimon, can you show us how this puntod finder works? Yes, Ses. Pagkapasok mo dito, doon merong mga tent na may mga long table, pero ngayon nakaligpit na kasi ang mga iyon. What happens is, parang a team of 10 yung mga individual na volunteers doon na Manila North Cemetery. They have their own laptops connected just a strong internet connection. And ang ginagawa is similar sa kung ano ang maaaring gawin sa phone. So what you can do, you just search manilanorthcemetery.ph or if sa South kayo, sa Manila South Cemetery, and lalabas dito mismo yung memorial search. You can type the name, for example,
Search natin Ramon Magsaysay. Lalabas agad yung name, yung section number niya, and if you'd like to view it sa mapa para magkaroon ka ng guide kung saan mo talaga siya hanapin, saan siya nakaplat, yan yung lalabas. Itong umiilaw, yung may kulay, yan yung pwesto kung saan nakalibing yung puntod nitong sinearch natin na pangalan. So yun yung ginagawa nila. And it's very helpful yung physical assistance desk, especially sa mga nakausap natin na mga senior or yung mga hindi masyadong techie kasi personal na raw nila agad na nasasabi kung ano yung kailangan nilang hanapin. Ang crucial detail lang dito, spelling ng pangalan, kung mayroong kapangalan, or if hindi raw updated, kumbaga hindi nagkaroon ng renewal sa records. Kaya yung mga dated daw late 1900s, yun daw yung ilan sa mga nakikita nilang probably posible magkaroon ng problema kung mayroong maghahanap ng pundot. So what they do para ma-resolve yan, kung sino yung nearest relative or yung pangalan na maaalala nilang doon din nakalibing, yun ang isa-search nila para at least ma-locate nila. Ses? Meron bang missing persons or na-injure ngayong araw na to? So far, Ses, according sa data ng Red Cross, nakausap na natin sila, wala naman. Minor cases lang, merong 4 na cases of lacerations, nasugatan. Siguro doon sa minor cases, yung isa sa pinakamalala lang na nakita nila, meron daw senior citizen na natamaan ng LEC dito sa kanyang sa may kanyang noo. Pero so far naman nung sinilip naman ng mga doktor na on standby, wala naman daw naging problema. 29 ang cases nila nang nagpa-check ng blood pressure. Dito 16 ang lalaki, 13 ang babae. Pero so far wala namang naging malalang kaso na they had to bring these patients to the nearest hospital. Wala naman daw, pero they're anticipating tomorrow. Possibly even yung ibang mga welfare assistance services na meron sila. For example, mga consultation, bukas daw sure sila na magagamit ng mga bibisita dito, Ses. Now, Mary Mon, let's recap again the schedule in Manila North for November 1 and 2. Same goes, Ses, since October 30 until November 2, the visiting hours for the Manila North Cemetery will begin as early as 5 o'clock a.m. and will end or close as late as 9 o'clock in the evening. However, bandang 8 o'clock na magsa-start na yung pagpapalabas dito. So sa mga kapatid natin na maaaring nagpaplano na humabol or gagawing ipagpapabukas yung kanilang pagbisita, inaabiso rin dito ng mga otoridad na kung maaari gawin nilang maaga para rin daw hindi sumabay sa init ng tanghali, lalo pa tulad na na-experience natin last year, etong maluwag na likuran ko, dikit-dikit na ang mga tao. So ang sinasabi din ng Red Cross dito, magdala ng mga panangga sa init, sa ulan, yung mga mabilis daw hikain, magdala raw ng pamunas, ng tubig, ng payong, and other, kung may medicine din daw nakakailanganin para masiguro lang na nakabantay din sa sarili ang mga bibisita. Ses? Okay, panghuling tanong na lang. Nabanggit mo si former President Ramon Magsaysay na nakalibing dyan. Sino pa ba yung mga famous personalities dyan sa Manila North at dinadalaw na ba sila ng kanilang mga mahal sa buhay o kaya yung mga humahanga sa kanila? Yes, Ses. Lahat ng mga nandito, for example, former Senator Claro M. Recto, former Manila Mayor Lim, nandito sila, even yung mga AFP, yung mga Boy Scouts na ilan na sa mga ito, na mga fallen, even yung mga mula sa Manila Police District, may kanya-kaya sila dito mga puntod at pansyon. Pero ang pinaka napansin natin na tinatanong, especially doon sa Puntod Finder Assistance Desk, is kung nasaan yung himlayan ni Fernando Poe Jr., pati ni Susan Roses. Parehong veteranong mga aktor at aktres, and so far nandun siya sa kaduluduluhan na bahagi ng Manila North. Nilakad natin yun mula dito, around 25 minutes yung lakad, pero meron namang e-trek na maaaring maghatid sa mga ilan doon. And marami doon, nagpipicture, nakikita natin, nagdarasal. Yung iba nag-offer din ng kandila tsaka ng bulaklak sa labas ng pansyon nito. And isa sa pinaka na-appreciate nila, may QR codes kasi doon wherein after you scan it, magkakaroon ng playback ng videos ni FPJ and even ni Miss Susan Roses noong sila ay buhay na buhay pa at ipinamamalas ang kanilang talento sa pag-a-acting. Ses? Ayan, maraming salamat. Mobile journalist Mary Mon Reyes reporting live from the Manila North Cemetery.